Nakipagdigma ang simbahan laban sa mga mangkukulam 500 taon na ang nakalipas. Ang ilan ay nagtago, ngunit hinanap sila ng simbahan sa ngalan ng katarungan. Sinunog nila si Serena, ang mangkukulam ng buwan, sa Toulouse dahil sa bintang na nagpakalat siya ng salot. Gayunpaman, ang kanyang apoy ay hindi namatay, kundi nagliyab sa puso ng mga mangkukulam na naghahangad ng paghihiganti, na bumangon para sa ganti. Pagkatapos, kumuha ang kaharian ng Viñas ng mga mersenaryo para lipulin sila. Pagsapit ng taong 526, nagsimulang matuto ang mga tao ng pangkukulam nang hindi nauunawaan ang tunay na mahika. Nang hulihin at ipako sa krus ng simbahan ang isa sa kanila, nagtaka ang mga tao kung saan nagtatago ang mga mangkukulam. Inakusahan nila ang mga mangkukulam na sumisira sa mundo, sumusunog sa mga bukid, at pumapatay ng mga pamilya. Samantala, isang pari ang nanawagan na sunugin ang mga mangkukulam, sinasabing sila ang nagdadala ng gulo at kapahamakan. Sa sandaling yun, isang mersenaryo na nagtatago ng kanyang mukha sa ilalim ng balabal ay tahimik na nakinig sa sermon ng pari. Kalaunan, habang namimili sa palengke, inatake siya ng isang grupo. Nang mahayag ang kanyang mukha, lumitaw ang kanyang pinaghalong katangian. Kalahating tao, kalahating hayop. Nagsisigaw sila, tinawag siyang halimaw, at panyana siya, ngunit nakatakas siya. Hinabol siya ng isa, nagsimula ng labanan gamit ang mga kutsilyo. Sinasabi na ang mga hybrid ay nilikha sa pamamagitan ng pangkukulam, kaya hinabol siya ng lahat. Isang mamamana ang nagpakawala ng palaso mula sa itaas, ngunit sinalag ito ng hybrid, na ikinamatay ng bumaril. Pagkatapos ay sumugod ang isang kabalyero na nakasakay sa kabayo, pero pinabagsak siya ng mestizo mula sa kanyang kabayo sa isang suntok lang. Noong nakaraan, sinasabi ng mestizo sa kanyang ina ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, at tinatanong kung natatakot ba ito sa kanya. Ngumingiti siya at sumasagot na ang kanyang balahibo ay malambot, ang kanyang mga mata ay malaki at bilog, at ang kanyang bibig ay laging nakangiti. Sa kasalukuyan, tinangka siyang hulihin ng isang mangangaso pero nagulat ito nang makita siya, na parang isang pasang puti ang balahibo. Akala ng mangangaso noong una ay isa siyang hayop, pero naalala niya ang mga usap-usapan tungkol sa itim na halimaw ng kapahamakan, na sinasabing natalo ang isang buong grupo ng mag-isa, na ang kanyang puting balahibo ay naging itim dahil sa kanilang dugo. Itinanggi ito ng mestizo, na hinihiling na wasakin sana ng simbahan ang mga mangkukulam na sumisira sa lupain. Sinabi ng mangangaso na magulo ang gubat. Pati mga baboy ramo ay nagiging balisa. Ipinakita niya ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi na kahit isang halimaw na humahabol sa mga mangkukulam ay malugod niyang tatanggapin. Tumakbo ang hybrid habang naghahanda ang mangangaso ng isang mahiwagang palaso at panyana siya. Sumabog ang palaso, at bumagsak ang hybrid pababa sa isang burol, sumalpok sa mga bato. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang mangkukulam na naghahanda ng pagkain. Hindi niya sinasadyang natapon ang kanyang sabaw, at galit niyang tinanong kung paano siya naglakas loob na gawin yun matapos siyang maghirap sa paghahanda nito. Tumayo siya at humingi ng paumanhin, nagbabala sa kanya tungkol sa paparating na panganib. Bigla, nakita niya ang mga palaso na humahabol sa kanya. Binuhat ng hybrid ang mangkukulam at tumakbo. Tinanong niya kung bakit sila ay hinahabol siya, at sumagot siya na hindi kailangan ng dahilan ng mga mangkukulam para manghuli ng isang halimaw na tulad niya. Habang nasa bisig niya, kumuha siya ng isang sanga ng puno at dumulas pababa. Bigla siyang nagpakawala ng mahiwagang enerhiya na tila huminto sa oras. Natigilan ang hybrid, nagtatanong kung isa rin siyang mangkukulam. Kalmado niyang sinagot na lumilikha siya ng kahulugan mula sa kawalan ng kahulugan at materya mula sa kawalan. Siya ang mangkukulam ng itim na luwad. Pagkarinig nito, tumakbo siya palayo. Kalaunan, habang inihahanda niya ang kanyang pagkain, nagulat siyang makita siyang nakaupo sa tapat niya, kumakain ng kanyang sabaw. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya na sinira niya muna ang sabaw niya. Nang kunin niya ang kanyang kutsara mula sa kamay niya, hiniling niya na patuloyin siya bilang kabayaran. Tumanggi siya, sinasabing hindi yun makatarungan sa isang mangkukulam. Nagtanong siya kung bakit niya kinamumuhian ang mga mangkukulam, at itinuro niya ang kanyang mukha, sinasabing ang kanyang itsura ay sapat na sagot. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang mga gamit at umalis, iniwan siya.
Inamin niya na hinahangaan niya ang mukha ng tao na nakatago sa likod ng balahibo. Bigla siyang huminto at nagtanong kung nakikita niya ang kanyang mukha ng tao. Sumagot siya na hindi siya karapat-dapat tawaging mangkukulam kung hindi niya nakikita ang tunay na mukha ng isang hybrid. Ipinaliwanag niya na pinagsasama ng mga mangkukulam ang mga espiritu ng hayop at espiritu ng tao upang lumikha ng mga makapangyarihang sundalo, at sinasabing noong nakaraang mga digmaan, 1,000,000 hybrid na sundalo ang nalikha. Ulit niya ng gulat na, nilikha ng mga mangkukulam ang mga hybrid na sundalo. Nagbanta siyang gagamitin ang kanyang pangkukulam laban sa kanya kung hindi niya agad ibibigay ang sopas. Sinabi niya rito na gawin niya ang gusto niya. Humiga siya sa lupa, nagmamakaawang pakainin, sinasabing nagugutom siya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sumandok siya ng sopas at ibinigay rito. Humingi siya ng karagdagan. Tinanong niya kung bakit siya naroroon, nangangakong bibigyan muli ng sopas kung sisigat siya. Sinabi niyang hinahanap niya ang kanyang kasamahang tinatawag na Panlabintatlo, na nagpunta sa isang misyon pero nawalan siya ng komunikasyon dito. Tinanong niya kung ang kanyang kasama ay miyembro ng rebolusyon ng mga mangkukulam, na nagtatangkang sakupin ang estado, sinasabing hindi niya ito susuportahan. Sumagot siya na hindi iyon ang totoo. Naghahanap siya ng nakaw na aklat na walang ibang kopya. Kapag napunta yon sa maling kamay, kapahamakan ang susunod. Ang katapusan ng mundo. Patawa niyang sinabi na siya ay takot na takot. Sumagot siya na kahit isang kabanata lang ng aklat ay kayang sumire sa mundo. Napakamot siya ng ulo at nagtanong kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na kailangan niyang ituloy ang kanyang paglalakbay ng mabilis, ngunit palagi siyang tinutugis ng mga mangangaso ng mangkukulam, kaya kailangan niya ng personal na tagabantay. Tumanggi siya sa una. Sinasabing ang kanyang layunin ay pumatay ng mga mangkukulam, hindi protektahan sila. Tiniyak niya na babayaran siya. Sumigaw siya na kinamumuhian niya ang mga mangkukulam. Tinanong siya kung dahil ba yun sa mangkukulam na sumalakay sa kanya. Sagot niya na kinamumuhian niya sila dahil pinaghahanap nila siya. Magulo ang buhay niya at puno ng karahasan dahil sa kanyang katauhan at itsurang parang halimaw. Maging ang mga tao ay itinataboy siya at inilalayo sa kanilang mga tindahan at lungsod. Tinanong niya kung gusto niyang bumalik sa kanyang dating anyo bilang tao. Nagtanong siya kung kaya ba niya yun. Sinabi niya na madali lang, pero kailangan niya itong protektahan at bumalik. Nagtanong siya kung lolokohin ba siya nito at sasaktan. Sumagot siya na kung yun ang balak niya, sana ay pinatay na niya siya noon pa. Kinuha niya ang kontrata ng mangkukulam na nakasulat sa dugo. Nagbabala na ang paglabag dito ay nangangahulugan ng kamatayan. Hinahalo niya ang kanyang dugo sa kanya, tiniyak sa kanya na hindi niya siya papatayin, at pagkatapos niya itong protektahan, gagawin niya itong muling tao. Tinanong niya kung natatakot siya sa kanya. Sumagot siya na mayroon siyang kahangahangang balahibo, matatalim na mata, at magandang bibig na parang laging nakangiti. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Idinagdag niya na ang amoy niya ay nagpapaalala sa kanya ng libingan at ng taguan ng mangkukulam sa kagubatan ng Monarch, isang madilim, basa, at komportableng lugar. Naalala niya ang mga pagsalakay ng mga gang sa kanilang lugar, hinihingi ang kanyang ulo, at ang kanyang ina na tumangging ibigay siya. Nang matapos isulat ng mangkukulam ang kontrata, pinutol niya ito, sinasabing hindi niya kailangan yon. Idiniin niya ang kanyang hinlalaki sa kanya upang kunin ang panunumpa ng mersenaryo. Tinanong niya ang kanyang pangalan. Sumagot siya na Zero. Nang tangkain niyang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan, pinigilan siya nito, sinasabing mga lingkod lang ang tinatawag niya. Sa kanilang mga pangalan, ang titulong mersenaryo ay sapat na. Bilang isang mangkukulam, maaari niyang gamitin ang kanyang pangalan upang gawin siyang sunod sanyeran sa kanya magpakailanman. Habang natutulog, nagkaroon siya ng bangungot kung saan nakapatay siya ng isang grupo ng mga tao at nalunod sa kanilang dugo. Nagising siya at nakita niya itong natutulog sa ibabaw niya. Bigla siyang tumayo, dahilan para mahulog ito sa lupa, nagrereklamo. Sinabi nito sa kanya na gusto nito ang kanyang mainit at malambot na balahibo. Sinigawan niya ito na gumising, sinasabing wala itong kahihiyan. Nagbibiro itong nagtanong kung sinedus ba niya siya. Hiniling nito na isipin siya bilang unan at ang sarili niya bilang sahig. Habang kumakain sila, natukoy niya ang mga kilos ng ika-13 sa maharlikang kapital ng Blastes sa gitna ng rebolusyon ng mangkukulam. Nagsimula sila ang kanilang paglalakbay sa paghahanap sa kanya.
Nagtanong ang mersenaryo tungkol sa panganib ng aklat. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa pangkukulam. Sinabi niya na kakaibang mga bilog ang iginuguhit at mga demonyo ang tinatawag. Itinuro niya na ang mangkukulam na humabol sa kanila kahapon ay nagpaputok ng mga palasong liwanag sa kanya. Tinanong niya kung kailan nagsimulang gumuhit ng mga magic circle ang mga mangkukulam habang tumatakbo. Sinabi niya na yun ay mahika at gumuhit ng isang bilog sa lupa upang ipakita sa kanya ang pangkukulam. Nagbigkas siya ng mga oras sayon at nagtago siya sa likod ng mga labi ng puno, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Lumikha siya ng isang mahiwagang pagsabog at lumitaw ang isang maliit na lumilipad na nilalang, kasunod ng isang malaking baboy ramo. Sinabi niya na sakto ang tiyempo at inutusan ng kanyang demonyo na may gawin. Lumapit ito sa baboy ramo at bumulusok sa ulo nito na parang bowl ang apoy. Sumalpok ang ulo ng baboy ramo sa puno. Sabi niya ipapakita niya sa kanya ang mahika ngayon, pinalibutan ang sarili niya ng enerhiya ng liwanag, at lumikha ng mga lubid na asterisk gumapos asterisk sa baboy ramo. Sinabi niya sa kanya na ginamit niya ang kapangyarihan ng mga salita para asterisk tawagin asterisk ang enerhiya ng demonyo nang walang mga bilog mahika, at asterisk pinabagsak asterisk ang baboy ramo sa pamamagitan ng kumpas ng kamay. Tinanong niya kung maaari itong kainin. Sumagot siya na masarap ito, pero bawal na laro. Kaya pinalaya niya ito at umalis ito. Sabi niya ang nakaw na aklat ay naglalaman ng mga pangunahing teorya ng mahika na nagbibigay ng kapangyarihan, na kilala bilang batas mahika ng kasunduan ng demonyo. Bigla, nakita niya ang isang mangkukulam na nagtatago sa isang puno at asterisk ibinagsak asterisk ito gamit ang kanyang liwanag. Pana, bata lang pala. Sinabi niya sa kanya na ang paghahanda ng isang baboy ramo para umatake sa kanila ay isang marahas na paraan. Sumagot siya na kailangan niya ang ulo ng hybrid para maging mas malakas. Nagbigkas siya ng mga oras sayon at lumikha ng mahiwagang apoy sa paligid niya, kumakalat ang kanyang kapangyarihan. Ngunit mabilis na kinansela ni Zero ang kanyang mahika at sumalungat, kaya't sumabog at nawala ang kanyang kapangyarihan. Inutusan niya ito na huwag siyang maliitin pati na ang kanyang kapangyarihan. Sa isang kumpas ng kamay, tinalian niya ito ng lubid at pinaupo. Lumapit siya at tinanong kung sino ang nagturo sa kanya ng mahika. Sumagot siya na galing sa grupo ni Zero, sinasabing ang kanilang sagradong aklat ang gabay ni Zero sa mahika. Sumagot siya na siya si Zero, ang may akda ng aklat. Samantala, ibinunyag ni Albs ang kanyang pangalan kay Zero at sa mersenaryo. Tumutol ang mersenaryo dahil dapat manatiling lihim ang pangalan ng isang mangkukulam. Sumagot si Albs na isa itong alias. Nang magsalita si Zero tungkol sa kanyang aklat ng mahika, kinumpirma ni Albs na ito ang sagradong aklat ng grupo ni Zero. Gusto niyang malaman ang lokasyon nito. Sinabi niya sa kanyang ang may akda nito ay tinatawag na siya, isang marangal na naghahangad ng kapayapaan para sa mga mangkukulam. Sinubukan ng mersenaryo na sabihin sa kanya na ang taong ito ay isang magnanakaw, ngunit pinatahimik siya ni Zero at nagtanong tungkol sa lokasyon ng aklat. Sumagot si Albs na ito ay nasa isang taguan sa nayon ng Latet sa daan ng Form Icam. Inutusan niya silang magmadali doon. Sa daan, nagtanong ang mersenaryo kung bakit hindi niya ibinunyag ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Sumagot siya na hindi niya kaya, pagkatiwalaan ang kanyang reaksyon. Kalaunan, sinabi ni Albs na ang apo ni Serena ay sumali sa mga mangkukulam ni Zero, na nagpaigting sa interes ng mersenaryo sa pinuno ng grupo. Sumagot si Albs na maaaring ang apo ni Serena ang pinuno. Habang nagpapatuloy ang usapan, pinagtibay ng mersenaryo ang kanyang pagkamuhi sa mga mangkukulam. Inakusahan siya ni Albs ng kawalan ng galang, tinatanong kung bakit niya sasamahan si Zero kung ganun ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag niya na isa lamang siyang bantay. Habang naglalakad, nakakita si Albs ng singsing sa lawa. Kinumbinsi siya ni Zero na isuot ito, dahil pakiramdam niya ito ay pag-aari ng isang sinaunang mangkukulam. Sinabi niya na mahina ang kanyang mahika at kailangan niya ng isang malakas na alay. Humingi siya ng tulong sa mersenaryo, ngunit tumanggi ito. Tinawag ni Albs, siya kuripot, kaya nagbiro si Zero na baka umiyak ang mersenaryo. Mariing itinatanggi ito ng mersenaryo. Nakasalubong nila ang isang magsasaka na nagmamaneho ng kariton. Tinanong ng mersenaryo kung saan siya pupunta. Sumagot siya na mangangaso siya ng mga mangkukulam. Nagpasalamat sa kanya ang magsasaka.
Sinasabing nagiging sanhi ng pagketi ng mga palengke ang mga mangkukulam, at itinuro ang kanyang nayon, tinitiyak na malugod silang tatanggapin doon. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Zero kung maaaring kainin ang mga kamatis ng diretsyo mula sa bukid. Sumagot siya na masarap ang mga ito, sariwa man o sa sopas, at pagkatapos ay binato sila ng ilan. Nagpatuloy sila ng maingat upang maiwasang matuklasan bilang mga mangkukulam. Nakasalubong nila ang isang lalaking gag-abay sa kanila sa isang abandonadong bahay sa labas ng nayon. Sa daan, sinabi niya sa kanila na dati siyang mersenaryo hanggang sa tinamaan siya ng palaso sa tuhod. Nadaanan nila ang isang sementeryo na ginawa matapos ang pagsalakay ng mga mangkukulam kung saan pinatay ang mga sanggol at matatanda. Ipinaliwanag niya na ang mga bahay ay maaaring itayong muli, ngunit ang sugat sa puso ay hindi naghihilom. Inakay niya sila sa bahay, ipinaliwanag na ang matandang babaeng nakatira malapit ay maaaring makatulong sa kanila, sa kabila ng kanyang mga kakaibang ugali. Nagulat silang makita ang mga tao na nagtipon sa paligid niya dahil nawala ang kanyang singsing na pang-alaala. Hiling ng isang babae na sana lumitaw si Serena para tumulong. Lumapit sila sa kanya, at humingi ng paumanhin ng lalaki sa mersenaryo, binanggit ang mga kamakailang pagnanakaw. Bigla, may nakakilala sa singsing sa daliri ni Albs at inakusahan siya ng pagnanakaw. Itinaas ng lalaki siya, humihingi ng lubid para igapos siya. Sumabat ang mersenaryo, ipinapaliwanag na natagpuan niya yun sa bukal, pero hindi siya naniwala, iginigiit na kailangan silang tanungin para protektahan ang nayon. Inutusan sila ng matandang babae na tumigil. Nagpaumanhin ang mersenaryo sa abalang nangyari, pero nagalit si Albs nang magsalita sila ng masama tungkol kay Serena, sinasabing sa simula ay mukha siyang mabuti tulad nila. Natuklasan ng mga taga-nayon na isa siyang mangkukulam. Lumaki ang galit nila, at nagkagulo, na humantong sa pagkasaksak ng mersenaryo sa braso. Binuhat niya si Albs kasama si Zero, at tumakas sila. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Nagtago ang tatlo sa isang abandonadong kubo. Ginamo ni Zero ang sugat ng mersenaryo. Gamit ang mahika, sinasabing ang ilang ritual ng mahika ay maaaring tumagal ng 1 taon, ngunit pinadali ito ng kanyang aklat. Nagtaka ang mersenaryo kung talagang nagpakalat ng salot si Serena. Sumagot siya na hindi malamang, dahil ang mga mangkukulam ng buwan ay nakadepende sa lokal na populasyon para sa kanilang ikabubuhay, kaya ang pagpapakalat ng salot ay labag sa kanilang interes. Sa labas, nakikinig ang mga Albs sa kanila. Sinabi ni Zero na hindi maayos ang pagtrato ni Serena sa sitwasyon, na nagpagalit sa mga lokal, at nagiganti ang mga mangkukulam. Malapit, inutusan ng lalaki ang kanyang mga humahabol na huwag magpakita ng awa sa hayop at sunugin ito. Nang papalapit na ang mga humahabol, natunugan sila ng mersenaryo, at tumakas kasama sina Zero at Albs, na nagbabala sa kanila na huwag lumaban. Ngunit isa sa mga umaatake ang lumitaw mula sa isang yungib at itinutok ang kanyang sibat sa mersenaryo, na hinarang ito. Gumamit si Zero ng mahika para patulugin ang parehong umaatake. Tumutol ang mersenaryo, natatakot na hahabulin sila ng mga kabalyero ng simbahan. Mula sa malayo, nakita nilang sinusundan ng mga taga-baryo ang kanilang bakas. Biglang lumitaw ang matandang babae na may ilawan at sinabi sa kanila na sumunod sa kanya. Iginagabay sila sa 100 palabas patungo sa Form ICAM. Nagpasalamat ang mersenaryo sa kanya, nagtataka kung paano niya nalaman kung nasaan sila. Inilabas niya ang kanyang balahibo at ipinaliwanag na ginamit niya ito sa isang ritual para hanapin siya, ngunit hindi niya makita ang kanyang nawawalang singsing. Doon, tinanggal ni Albs ang singsing sa kanyang daliri at ibinigay ito sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi na natanggap niya ito mula kay Serena, na nagtanong sa kanya bago mamatay na ibigay ito sa kanyang minamahal na tao at manirahan ng tago para protektahan siya. Nang si Serena ay nahuli at sinunog, sinubukan niyang iligtas siya, pero nabigo. Tinatapos ang kanyang kwento, sinabi niyang si Serena ay isang magaling na mangkukulam, humingi ng paumanhin kay Albs sa pag-akusa sa kanya ng pagnanakaw, at inanyayahan silang sumama. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa pintuan ng lungsod, hinimok ni Albs ang lahat na magmadali bago magsara ang pintuan sa paglubog ng araw. Binuhat ng mersenaryo si Zero at sumugod pasulong, sabi niya hindi niya planong magpalipas ng gabi sa labas ng pader. Hiniling ng gwardya sa kanilang lahat ang mga permit sa paglalakbay,
At pumila ang tatlo, naghihintay na makapasok sa pintuan ng Formica. Nang sila na ang susunod, ipinakita ng mersenaryo ang kanyang permit. Nagpapaliwanag na pupunta siya sa kabisera matapos marinig na nagtitipon ng kaharian ng mga mersenaryo para manghuli ng mga mangkukulam. Nagtanong ang gwardya tungkol sa kanyang dalawang kasama, at mabilis na sinabi ni Zero na sila ay kanyang mga alipin. Umayon si Albs, sinasabing masaya silang maglingkod at alagaan siya. Humingi ng bayad sa pagdaan ang gwardya, binabanggit na may kalapit na bayan na sinalakay kamakailan ng mga mangkukulam at sinasabing kung dumating sila para manghuli sa kanila, malugod silang tinatanggap. Pagkatapos nilang lampasan ang tarangkahan, pinalo sila ng mersenaryo sa ulo dahil sa pagtawag sa kanilang sarili na alipin. Tumingin-tingin si Zero sa lugar na lagi niyang naririnig, habang sinabi ni Albs na ito ay masigla dahil lahat ng mga negosyanteng Winnies ay dumadaan dito. Iminungkahi ni Zero na maglibot-libot at kumain, pero iginiit ng mersenaryo na bumili muna ng bagong damit, sinasabing sa itsura niya ngayon, hindi sila makakakuha kahit kwadra para matulog, lalo na't isang bahay tuluyan. Sinabi niyang ayos lang sa kanya matulog sa labas dahil sapat na ang umidlip sa balahibo niya, pero tumanggi ito at tinanong kung may iba pa siyang damit. Nagtaka si Albs kung paano siya nakapaglalakbay sa ganoong kalagayan. Ipinaliwanag niya na kapag nakakita siya ng ilog, naliligo at naglalabas siya ng kanyang damit. Kumakain siya ng mga ligaw na prutas at nagtatago sa mga yungib kapag umuulan, lumalayo sa mga bahay ng tao. Tinanong siya kung may pera siya, kaya naglabas siya ng ilang mamahaling bato. Ang mersenaryo, sinabi niya na itago niya agad ang mga ito at ipagbili lamang ang pinakamaliit para sa damit. Tinitigan niya ito nang nagtataka, tinawag siyang mabuting tao dahil hindi nito sinubukang nakawin ang kanyang mga alahas kahit na isa itong mersenaryo. Sumagot ito na hindi niya gagawin yun ngayon, ngunit baka magbago ang isip niya sa susunod dahil isa siyang mersenaryo na pumapatay para sa pera. Sa tindahan, pumili si Zero ng magandang damit, at tinawag siya nina Albus at ng mersenaryo na prinsesa. Gayunpaman, gusto niya ng mas praktikal para sa paglalakbay, kaya ipinakita ng tindera sa kanya ang isang nakabibighaning kasuutan, na ikinagalit ng mersenaryo. Sumingit si Albus at nagmungkahing sila na lang ang tumingin-tingin. Sa huli, pumili si Zero ng matibay at magaan na damit, at tinulungan ni Albus. Pumili ng angkop na sapatos at medyas. Sinabi ng mersenaryo na magpalit siya sa tindahan. Buong tapang niyang hinubad ang kanyang damit sa harap nila, kaya sinigawan siya ng mersenaryo at dali-dali siyang dinala sa fitting room. Mula sa likod ng kortina, sinabi ni Zero na dapat tratuhin niya ng mas maayos ang kanyang amo, at marahas niyang sinabi sa kanya na magkaroon naman siya ng kahihiyan. Nang siya ay nakapagbihis na, pinuri siya ni Albus, at sumang-ayon ang mersenaryo na mas maganda siyang tingnan. Sinabi niya na itapon niya ang kanyang lumang damit, ngunit sinabi niya na iyon ay malupit, dahil sila ang kanyang mga kasama sa paglalakbay. Sumagot siya na ang mga paglalakbay ay karaniwang may kasamang pamamaalam. Pagkatapos, nag-alok ang tindera na ipagpalit ang kanyang lumang kasuutan sa bago, kaya ibinato ni Zero ang kanyang. Ihagis sa kanya ang lumang damit nang walang pag-aalinlangan. Umalis sila sa tindahan, at nagpunta si Albus para maglibot sa syudad. Sinubukan din ni Zero na tumingin-tingin, pero pinigilan siya ng mersenaryo, iginiit na humanap muna sila ng matutuluyan. May mga lugar na tumanggi sa kanila, sinasabing wala silang bakante, habang ang iba naman ay nagsabing tao lamang ang kanilang pinaglilingkuran. Tinanong ni Zero kung bakit nila tinatanggihan ang mga halimaw. Tinanong ng mersenaryo kung alam niya ang tungkol sa biglaang bugso na kung minsan ay nagiging dahilan para atakihin ng mga halimaw ang mga tao. Sinabi niya na para itong sinapian. Sinabi niya na maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi tumatanggap ng halimaw ang mga ins. Habang naglalakad, nakita nila ang isang halimaw na tinatakot ang isang pag-alagalang alipin. Akala ng mersenaryo na kakainin niya ito kaya inatake niya ito. Di nagtagal, lumitaw ang isang lobo kasama ang dalawang babae at kinuha ang alipin, sinasabi sa kanila ang tungkol sa isang bahay tuluyan sa isang eskinita na tumatanggap ng mga hayop. Pumunta sila doon, at nagustuhan ng mersenaryo ang silid, habang nagbiro si Zero na mabait sa kanya ang nagpapatakbo ng bahay tuluyan dahil maganda siya. Iginigiit ng mersenaryo na magkaroon ng hiwalay na silid para sa kanya. Nagreklamo si Albus dahil makakasama niya sa silid ang mersenaryo at baka saktan siya habang natutulog siya.
Sinabi ng mersenaryo na subukan niya at hinabol siya sa loob ng silid, kaya sumigaw si Albus kay Zero. Noong hapunan, tinulungan ni Albus si Zero na maglagay ng palaman sa tinapay, at nasiyahan siya sa pagkain nito, pagkatapos ay humingi sa serbidor ng baboy ramo na may dagdag na keso. Pagkatapos, nang matulog si Albus, palihim na lumabas ang mersenaryo. Sinundan siya ni Zero sa isang taberna, pinapagalitan siya dahil sinusubukan niyang magsaya sa gabi nang wala siya. Pumasok ang lobo at lumapit kay Zero, nabighani sa kanyang ganda, at nag-alok na ipagpalit siya sa mersenaryo kapalit ng 3 mangkukulam. Tumanggi ang mersenaryo, at sinabing siya ang kanyang amo. Pagkaalis ng lobo, sinabi ni Zero na halata namang hindi mga mangkukulam ang mga babaeng iyon, at sinabi ng mersenaryo na alam na niya iyon. Palihim siyang pumasok sa kuta ng lobo para palayain ang mga babae, at natagpuan silang nakatali. Hinarap siya ng lobo, at ipinaliwanag ng mersenaryo na hindi sila mga mangkukulam. Sinabi ng lobo na mukha silang ganoon dahil mapanlin lang ang mga mangkukulam, kaya hindi niya sila pinatay. Pero ikinulong sila, tumanggi siyang palayain sila, at naglaban ang dalawa ng matindi, parehong ipinapakita ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Sa huli, nanalo ang mersenaryo, at napilitang sumuko ang lobo. Kasama si Zero, pinalaya niya ang mga babae at sinabi sa kanila na maaari silang pumunta kung saan nila gusto. Kinabukasan, nagising si Albus na sumisigaw nang makita niya si Zero na natutulog sa ibabaw ng mersenaryo. Sinabi ng mersenaryo na normal lang yun. Nagpa siya ang mersenaryo na maligo, at tinulungan siya ni Zero, na nagsasabing nakakapagod sigurong alagaan ang ganoong kalaking katawan. Nakita sila ng mga bata at inakalang alipin niya ito. Napansin sila ni Zero, at sinabing nagtataka silang pinapanood ang isang mabalahibong hayop na natatakpan ng bula ng sabon. Lumingon ang mersenaryo at umungal sa sila upang ilayo, ipinapaliwanag kay Zero na tinuturuan niya silang huwag lumapit sa isang hayop. Nagtanong siya kung ang lumikha ng mga hayop ay tao, dahil nakakaramdam siya ng diwa ng tao sa kanya sa kabila ng kanyang anyo. Sinabi niyang hindi niya alam. Nang matatapos na siya, dumating si Albus upang dalhin siya sa grocery. Tumawa si Albus sa kung paano siya nakayuko dahil sa pagkabasa. Mabilis na nagbigkas si Zero ng spell upang patuyuin ang kanyang balahibo, na ikinagulat niya dahil karaniwan itong tumatagal ng kalahating araw. Pinaalala niya sa kanya kung gaano siya nagalit sa kanya sa tindahan ng damit dahil sa kawalan ng kahinhinan, gayunpaman ganap na niyang inilalantad ang kanyang sarili sa harap niya ngayon. Napagtanto niyang hubad siya, nagyelo siya sa hindi paniniwala. Naglakad-lakad sila habang nagngingit-ngit siya hanggang sa hinarang sila ng may-ari ng tindahan ng damit. Inaalok si Zero ng isa pang damit na nagpapakita ng balat kung isusuot niya ito sa harap niya. Mabilis siyang inilayo ng mersenaryo. Sa kanilang paglalakad, binati siya ng mga gwardya sa tarangkahan, pagkatapos ay dumaan sila sa isang panadero at tumikim ng tinapay. Sinubukan ni Zero na magbayad gamit ang mga alahas, ngunit walang panukli ang may-ari para sa gayong mamahaling hiyas, kaya't sumingit si Albus at nagbayad. Biglang napansin ni Zero ang magkasintahang naghahalikan at nagtaka kung bakit nagdidikit ang kanilang mga labi. Nagtanong kung isa itong uri ng ritual, ipinaliwanag ng mersenaryo na ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nabanggit niya na ipinanganak siya sa isang kuweba, ngayon lang nakalabas sa mundong ito, at ginugol ang kanyang buhay sa pagbabasa at nagsasaliksik, kaya wala siyang alam tungkol sa mga bagay na iyon. Nagpatuloy sila, nakita nila ang parehong mga bata tulad ng dati. Inatake sila ng isang halimaw, na sugatan ang paa ng isang batang babae. Lumapit si Zero at sinabi sa mersenaryo na gamutin siya, kaya nilagyan niya ng ointment ang pamamaga at nagmungkahi na magpatingin sa doktor. Habang ginagawa niya ito, palihim na pinagaling ni Zero ang paa ng batang babae gamit ang mahika at pagkatapos ay pinatayo niya ito. Sinabi ng batang babae na wala na siyang nararamdamang sakit. Tumingin ang mersenaryo kay Zero nang may pagdududa, at sinabi ni Zero sa batang babae na ginamo siya ng mersenaryo. Nagpasalamat sa kanya ang batang babae, tinawag siyang mabait na halimaw. Binabalaan niya ito na huwag magtiwala sa mga halimaw. Tinanggal ng isa sa mga bata ang kanyang kwintas at ibinigay ito sa mersenaryo bilang pasasalamat. At umalis sila. Nagpatuloy ang grupo, namimitas ng prutas mula sa isang hardin na puno ng bulaklak, naglalakad sa ulan, at nagpapahinga sa isang yungib sa gabi. Lumipas ang panahon,
at masayang sinabi ni Zero sa mersenaryo na natutuwa siya sa kanyang kasama at nagagalak siyang nakilala niya ito. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang madaling mapalapit sa mga tao, lalo na sa isang katulad niya. Tinanong niya kung nababagabag ba siya sa kanyang mga salita, at sinabi niyang hindi siya sigurado. Sinabi niya sa kanya na mas madalas niya itong kakausapin mula ngayon, at pagkatapos ay hiniling na subukan siyang halikan. Tumakbo siya palayo, at nagbiro si Albus na namumula ang mukha ng mersenaryo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at tinanong ni Zero kay Albus kung gaano pa katagal bago nila marating ang Latet. Sinabi niyang kalahati pa ng paglalakbay ang natitira, kaya ang mersenaryo. Sabi na kung hindi sila nagtagal, naroon na sana sila. Gayunpaman, kinailangan pa rin nilang magkampo para sa gabi. Hiniling ni Albus sa mersenaryo na buhatin siya gaya ng pagbuhat niya kay Zero. Ipinagpaalala ng mersenaryo kay Albus na minsan niya itong gustong patayin, at tumanggi si Zero na bumaba, sinasabing siya ang nagtatrabaho sa mersenaryo at nararapat lamang na nasa balikat nito. Dahil nagalit siya na tinawag nitong upuan ang kanyang balikat, ibinaba niya ito. Huminto sila sa isang lawa upang mangisda, at si Zero ay naglabas ng maraming isda gamit ang kanyang mahika. Sinubukang gumamit ng mahika ni Albus ngunit nabigo, kaya't pinag-imagine ni Zero sa kanya ang isdang inihaw at may asin na gawa ng kamay ng mersenaryo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilarawan yon, at nang sabihin ni Zero, ginamit niya ang kanyang mahika. Matagumpay na, naglulunsad ng mga isda palabas ng lawa, bagamat tumalsik ang tubig sa mersenaryo, basang-basa ang kanyang balahibo. Si Zero ay nagsindi ng apoy, at inihaw nila ang isda. Umupo sila at tinamasa ang parehong isda at sabaw ng mersenaryo. Iminungkahi ni Albus na ang mersenaryo ay maging kusinero sa halip na mersenaryo, ngunit sinabi niya na pangarap niyang magbukas ng isang bahay inuman balang araw kapag siya ay naging tao. Tinanong ni Albus kung ipinanganak siya sa anyong yun, at sinabi niyang oo. Tinanong ni Albus kung paano siya nakaligtas. Siguro mahirap yon, katulad ng para sa mga mangkukulam. Sinabi ng mersenaryo na nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan. Nang tanungin ng mersenaryo si Albus tungkol sa mga magulang niya, sinabi ni Albus na matagal na silang patay. Ang kanyang ina ay naging target ng mga mangangaso ng mangkukulam noong kanyang pagkabata. At sinubukan siyang protektahan ng kanyang ama, ngunit napatay, kaya pinalaki siya ng kanyang lola. Tinanong si Zero tungkol sa kanyang sariling mga magulang, at sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa kanila. Siguro anak siya ng isang taong nanirahan sa mga kuweba. Lumaki siya sa isang kuweba na puno ng mga bagay na may kaugnayan sa mahika, nag-aral ng mga tomo at libro kasama ang kanyang master at mga kasama, at tiningnan ang mahika bilang isang larangan ng pag-aaral kung saan ang mga mangkukulam ay mga iskolar. Nag-alok siya na subukan ng mersenaryo ang mahika, ngunit tumanggi ito dahil mayroon siyang sariling lakas. Sinabi niya na kung magbago man ang kanyang isip, siya mismo ang magtuturo sa kanya, para may dahilan siya para manatili sa tabi niya. Inasar siya nito sa pag-arte na para bang gusto niyang mapalapit sa kanya. Magpakailanman, pagkatapos ay dali-daling umalis. Sinabi ni Albus sa kanya na tumatakbo siya dahil ayaw niyang makita siya nitong napapahiya. Sa daan, sinabi ni Albus na ang Latet ay isang maliit na baryo na puno ng sigla, at gusto niyang manirahan doon bilang isang manghuhula kapag natapos na ang pangangaso ng mga mangkukulam. Sinabi ni Zero na susubukan nila ang sikat na walnut bread pagdating nila, ngunit pinaalalahanan sila ng mersenaryo tungkol sa kanilang pangunahing layunin, ang mabawi ang libro ni Zero. Binanggit ni Albus ang isang matandang kaibigan na nagpapatakbo ng kusina sa taguan kung saan nakatago ang libro at maaaring makatulong sa kanila. Maya-maya, lumitaw ang aso ni Albus, ang isa na laging sama-sama sa kanya tuwing pumupunta siya sa Latet. Bigla, nakaamoy sila ng usok, at kumari pa ng takbo ang aso, kasama si Albus. Hinahabol yun. Habang sinusundan nila ang amoy ng apoy, nakita nila ang isang bante ng mga katawan. Nagtataka ang mersenaryo kung mga bandido ang may gawa, pero nakilala ni Zero ang isang kwintas sa isa sa mga bangkay na mukhang kay Albus at pag-aari ng kanyang mga mangkukulam. Nagulat ang mersenaryo na malinis pa rin ang nayon kahit napakaraming bangkay. Ipinaliwanag ni Zero na pinatay sila ng isang spell na tinatawag na Flagus, na nakakasunog pero hindi kumakalat ang apoy. Pagdating nila sa isang bahay na lubos na magulo, nagtaka ang mersenaryo kung binagyo yun.
Sabi ni Zero, tinamaan ito ng Lamont, na ginagawang matalas ang hangin. Mga talam, habang dumadaan sila sa isang lalaking nadaganan ng konkretong haligi, sinabi niya na gawa raw ito ng redist, na ginagawang alabok ang bato, pero mukhang baguhan pa lang ang gumawa. Nang makita nila ang isang bangkay na naging bato, sinabi niya na i-track daw ito, na gumagamit ng lupa at kahoy para bumuo ng pader. Nagpatuloy sila sa gitna ng mga patay hanggang makita nila si Albus, na umiiyak sa tabi ng isang bangkay. Tinanong ng mersenaryo kung bakit may sumalakay sa mga mangkukulam ni Zero. Ipinaliwanag ni Albus na may iba't ibang grupo ng mga mangkukulam. Ang grupo ni Zero ay tumatanggap ng sinumang may talento na sumusunod sa kanya, pero may mga mangkukulam na inaabuso ang kanilang kapangyarihan sa masama, tulad ng mga ligaw na mangkukulam na pinalayas at napilitang sumalakay at magnakaw sa mga baryo. Pupunta sana sila dito para nakawin ang libro ni Zero at magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan, pero nagtataka si Zero. Kung ang mga ligaw na ito ang may kagagawan, sino ang pumatay sa kanila? Hinala ng mersenaryo na baka nagpatayan sila, pero biglang sumugod ang aso kay Albus para protektahan siya mula sa biglaang pana. Akala nila mga magnanakaw ang mga sumalakay. Sinubukan silang pabagsakin ni Zero, pero pinigilan siya ng mersenaryo dahil gusto muna niyang makakuha ng sagot. Inilabas niya ang kanyang espada, sinugod ang mamamana, at ibinagsak siya mula sa kanyang kinatatayuan, tapos hinabol ang dalawa pa. Nahuli niya ang isa at nalaman niyang hindi sila ang responsable sa massacre. Sabi ng magnanakaw na nakita niya ang isang mangkukulam na naglalakad sa mga lansangan ng baryo, pinapatay ang ibang mga mangkukulam. Ang mersenaryo, tinanong kung ang mangkukulam na yun ay isa sa mga ligaw o galing sa grupo ni Zero. Sabi ng magnanakaw ay hindi niya alam. Pumunta siya papunta sa simbahan. Inamoy ni Zero ang kwintas ng mga bata ng Form ICAM para sa kahilingan at inutusan siyang pumunta roon para protektahan ito. Dinala sila ni Albus sa taguan, kung saan nagulat sila na nawawala ang libro ni Zero. Naisip ng mersenaryo kung kinuha ito ng mga ligaw na mangkukulam, pero inamin ni Zero na maaaring tumakas ang ilan sa kanyang mga sariling mangkukulam kasama nito. Hinala ni Albus na maaaring nasa ipinagbabawal na kwarto ito, kaya binuksan ito ni Zero sa pamamagitan ng mahika, pero hindi nila ito nakita. Nagpasya silang maghanap sa ibang lugar. Habang naghahanap sila, tinanong ni Zero si Albus kung kasama sa mga namatay ang apo ni Serena, pero hindi siya sigurado. Ang mersenaryo, akala niya tumakas siya kasama ang libro. Nakasalubong nila ang isang sugatang matandang lalaki na kilala ni Albus. Sinubukan siyang gamutin ni Albus, pero sinabi ng lalaki na huli na ang lahat at binalaan siya tungkol sa isang matangkad na lalaki na pumasok sa taguan. Nang panin siya ng mga mangkukulam, ginawa niya itong abo nang hindi man lang tumitingin. Walang nakaintindi kung paano. Bago siya mamatay, hiniling ng matanda na balang araw ay buhayin at pangunahan ni Albus ang mga mangkukulam ni Zero, at bumagsak si Albus sa pag-iyak habang inaalo siya ni Zero. Pumasok sila sa bulwagan ng simbahan, at napansin ni Zero na sinubukan ng kanyang mga mangkukulam na lumaban, samantalang ang mga ligaw na mangkukulam ay pinatay kaagad at sinipsip ang kanilang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang nakagawa noon, at sinabi ni Albus. Ang tanging may hawak ng ganoong kapangyarihan ay ang ika-13, ang matangkad na dayuhan na binanggit ng matanda. Biglang lumitaw ang isang kumikinang na mahiwagang sandata, at si Zero ay bumulong ng isang sapilitang orasayon. Nahulog sila sa kailaliman. Habang nahuhulog, nakita ng mersenaryo ang kanyang sarili na napasa kamay ng isang bagyo ng nyebe, at may mga taong nag-uusap tungkol sa kung paano siya nakapatay ng 50 katao ng mag-isa, may isa pang tumataya na mamamatay siya. May mga bangkay sa lahat ng dako, at ang kanyang katawan ay nagsimulang umitim. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita na nahuhulog pa rin siya at tinawag si Zero. Sinabi niya na sila ay inililipat sa ibang lugar, nag-aalala na baka siya mahulog at mamatay. Sinabi niya na iunat niya ang kanyang binti para makalapag ng ligtas at huminga ng dahan-dahan, tapos hawakan ang kanyang kamay, yung kamay din na pinagkasunduan nila sa pamamagitan ng dugo. Nagawa niyang kumapit sa tila sahig ng piitan. Sabi ni Zero, dalawa lang ang kayang gumamit ng ganong pambihirang mahika, ang kanyang guro at ang ika-13. Biglang sumulpot ang ika-13, nagpapaliwanag na hindi niya sinadya na ipatawag sila. Ang pagbanggit ng kanyang pangalan sa loob ng simbahan ay nagdadala ng mga tao sa lugar na ito.
Tinanong niya kung bakit siya umalis sa yungib. Sabi niya hinanap niya siya, at pinaalala nito sa kanya na nangako siyang mananatili dahil sa panganib sa labas. Gusto malaman ni Albus kung ano ang kinalaman niya dito, dahil di umano siya ang salamangkero ng kaharian. Sinabi ng mersenaryo na nakikipagdigma ang kaharian sa mga mangkukulam, kaya hindi nila maaaring kumuha ng isa. Iginigiit ni Albus na ipinagkanulo ng ikalabintatlo ang mga mangkukulam. Ipinilit ng ikalabintatlo na sinusubukan niyang ibalik ang kaayusan at sugpuin ang kaguluhan na sanhi ng mga mangkukulam na hindi pinapansin ang desisyon ng hari, na nagtulak sa kanya na labanan sila sa ilalim ng utos ng hari. Bilang kapalit, tutulungan siya ng hari na hanapin ang libro. Tanong ng mersenaryo kung nahanap na niya ito pagkatapos ng lahat ng iyon. Galit, hinampas ng ikalabintatlo ang lupa gamit ang kanyang tungkod, nagpakawala ng malakas na mahika na muntik ng tamaan ang mersenaryo, ngunit hinarang ito ni Zero. Sinabi niya sa ikalabintatlo na ang mersenaryo, pag-aari niya, at kapag nagalusan lang niya ito, ipakakain niya ito sa mga demonyo. Hinamon siya nito sa isang laban ng mahika, sinasabi na maaaring nagbago ang kapangyarihan niya sa loob ng 10 taon, at nagsimula silang magpakita ng sinabi ni Albus sa mersenaryo na dapat silang umalis, sa pag-aakalang sisirain ng laban ang buong lugar. Patuloy na lumalakas ang enerhiya ng mahika, at ang mga apoy ay dumadaloy sa isang tuwid na linya sa pagitan ng dalawang salamangkero. Nagtago sina Albus at ang mersenaryo, at nagtanong ang mersenaryo kung may magagawa si Albus sa kanyang mahika. Inamin ni Albus na wala siyang ganoong kalakas, kaya sinabi ng mersenaryo na walang ibang pagpipilian kundi ilabas si Zero doon o pabagsakin ang ikalabintatlo. Kung hindi, ang lugar ay masusunog mula sa kanilang mahika. Pinayuhan siya ni Albus na huwag maging pabaya. Ang ikalabintatlong ay nagdulot ng mas maraming gulo, at ang mersenaryo ay nanood ng may pagkamangha. Pagkatapos, biglang huminto ang labanan dahil oras na ng hapunan. Tumanggi si Zero na lumaban ng walang laman ang tiyan. Nangako ang ikalabintatlo na magluluto ng masarap na kordero, at humingi siya ng sopas na patatas. Ang mersenaryo at si Albus ay natigilan na ang labanan ay natapos ng walang anumang pakikialam, na parang walang nangyari. Pagkatapos, dinala sila ng ika-13 sa dining hall at inutusan ang kanyang mga lingkod na ihanda ang mesa at tanggapin sila. Nang tanungin ng mersenaryo kung nasaan sila, nalaman niya na sila ay nasa loob ng palasyo ng hari sa kabisera, Plasta. Tinikman ni Zero ang sopas at, ikinagalit niya ito, sinisisi ang hilig sa matatamis ng ikalabintatlo. Sumagot siya na mahalaga ang matatamis. Nagtanong ang mersenaryo kung magkaibigan sila, at sumagot si Zero na galing sila sa parehong tahanan. Ipinaliwanag niya na ang pag-atake nito sa kanila ay hindi sinasadya. Sinabi ng ikalabintatlo na ang kanilang pagtawag sa kanya ay bunga ng kanilang sariling gawa, at ang kanyang pag-atake ay patungo sa batang salamangkero, ngunit hamarang ang mersenaryo, nang hindi sinasadya. Nagtanong si Zero kung inaakala ba talaga nitong tatanggapin niya ang kanyang mga dahilan. Sinabi niya na nagsasabi siya ng totoo. Napansin ng mersenaryo na hindi kumakain si Albus, at sinabi ni Albus na baka may lason ang pagkain. Tiniyak ng mersenaryo na wala dahil sa kanyang pakiramdam bilang isang hayop. Nang ihain ang mga panghimagas, inakala ni Zero na wala silang lasa, pero matapos niyang tikman ang mga ito, ibinaba niya ang kanyang ulo. Nag-alala si Albus, at ginulat siya ni Zero nang sabihin niyang masarap ang mga ito. Pinagalitan niya ang ikalabintatlo dahil hindi niya unang inihain ang panghimagas. Sinabi nito na panghuli ang panghimagas, at dapat alam niya yun. Nagtalo sila na hindi makatarungan na kumain ng isang bagay na napakasarap kapag busog. Tinawag niya itong matigas ang ulo, at tinanong niya tungkol sa kanyang posisyon bilang salamangkero ng estado, dahil umalis ito upang hanapin ang aklat ng mahika. Ipinaliwanag niya na ang magnanakaw na nagnakaw ng aklat ni Zero ay ikinalat ang kaalaman nito sa buong Wenias, ginamit ang kanyang grupo, at lumikha ng kaguluhan sa kaharian. Nakipag-alyansa siya sa hari kapalit ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng libro, tumutulong sa paghanap ng mga mangkukulam, ngunit wala siyang nakita. Galit na galit si Albus, tinawag siyang kakatwa, at itinuro na pinrotektahan ng mga mangkukulam ni Zero ang kanilang uri mula sa mga mangangaso ng mangkukulam. Sabi ng ikalabintatlo na pumatay sila ng iba para protektahan ang mga mangkukulam at tinakat ang mga tao sa proseso. Ikinatwiran ni Albus na hindi sila kailanman unang pumatay, ngunit sumagot ang ikalabintatlo na may iniiwan silang patay,
Sinasabing kailangan ng mga sakripisyo para protektahan ang mga mangkukulam. Nag-init si Albus, nagtatanong kung dapat na lang ba silang tumayo habang inaatake sila ng mga tao. Tinanong ng ika-13 kung magagarantiya ba niya na hindi sila kailanman nakapanakit. Mga inosente, tumahimik si Albus. Sabi ng ika-13, doon daw nagsisimula ang mga digmaan. Ipinilit ni Albus na sinusubukan nilang pigilan ang digmaan at lumikha ng mundo kung saan magkasamang mabubuhay ang mga tao at salamangkero. Napansin ng ika-13 na ang mga hindi kayang supulan ay kailangang itaboy sa liblib na lugar. Dahil kapag hinayaan, ang mga palaboy na salamangkero ay susunag ng mga nayon at papatay ng mga inosente. Hindi maitatanggi ni Albus ang mga pagkakamali ng kanyang grupo, kaya ipinaliwanag ng ika-13 na nahati sa 3 grupo ang mga salamangkero sa kaharian. Ang grupo ni Zero, nagsusumikap para sa kapayapaan, ang mga palaboy, na ginagamit ang mahika sa masama at pinalayas. Mula sa grupo ni Zero, at ang mga salamangkero ng estado sa ilalim ng kanyang utos, na hinahabol sina Zero at ang mga palaboy. Kinumpirma niya na ang kanyang misyon ay ibalik ang kaayusan, tipunin ang mga masoner ang salamangkero, at puksain ang mga rebelde. Inalok niya si Albus na sumama sa kanya, nagpapangako ng kapangyarihan at kaalaman, o kaya'y sunugin sa tulos, maaaring manganib ang buhay. Tumutol ang mersenaryo dahil bata pa si Albus, ngunit iginiit ng ika-13 na ang kapangyarihan ni Albus ay mapanganib. Binigyan niya si Albus ng isang gabi para magdesisyon at inutusan si Zero na bumalik sa yungib at doon siya hintayin. Tumanggi siya. Tinanong ni Albus si Zero kung talagang ninakaw ang libro. Sabi niya, ninakaw niya ito at pinatay ang lahat ng salamangkero na nakatira sa yungib. Siya at ang ika-13 ang tanging nakaligtas. Tinanong ng mersenaryo kung bakit niya isinulat ang libro. Gusto ba niyang wasakin ang mundo? Sabi niya, balak niyang paunlarin ang mahika para magamit ng kahit sino na makakatulong para tanggapin ang mga salamangkero. Gayunpaman, pinagsisihan niya ang pagsulat nito at hindi niya pinakinggan ang mga babala ng ika-13. Dapat sana ay sinunog niya ito bago pa nito sirain ang mundo. Sa sandaling yon, hinawakan ng mga gwardya si Albus. Sinubukan ng mersenaryo na kumbinsihin si Albus na tanggapin ang alok ng ika-13, ngunit hindi siya pinansin ni Albus. Sinundan ni Zero ang ika-13, nagtatanong kung bakit hindi makarating ang kanyang mersenaryo. Umasa siyang hindi pa siya nakikipagkontrata rito, dahil mapanganib ang pagkuha ng sundalong halimaw nang hindi muna ito ginagawang alagad. Nang malaman niyang natagpuan niya ito sa gubat at naging alagad niya nang tangkain nitong ibigay ang pangalan nito, pinagalitan niya ang ika-13 sa pag-alis ng mahika ng mga salamangkero nila Tet. Sinabi niya na maayos ang lahat kapag natagpuan na ang libro. Ipinilit ni Zero na dalhin ang sarili niyang kasalanan at hanapin ang libro mismo, tumatanggi sa ibang tulong. Nang gabing yun, pinaghihinalaan ng mersenaryo na iniwan ni Zero si Albus pagkatapos nitong gabayan sila, ibig sabihin kung hindi na siya kapaki-pakinabang. Gagawin din niya yun sa kanya. Bigla, lumapit ang isang maliit na daga, at hiniling sa kanya na sumunod. Dinala siya nito sa ika-13, na humingi ng paumanhin sa pananakot sa kanya. Nagtanong ang mersenaryo kung kaya niyang kontrolin ang anumang nilalang, kasama na ang mga hayop. Sinabi ng ika-13 na oo, saka ipinaliwanag na ipinatawag niya siya upang magpasalamat sa pagtulong kay Zero. Inabutan niya ito ng isang mahikang geuma na ginawa ni Zero. Kapag natanggal ang takip, aktibo ang kapangyarihan nito, at kung gagamitin ito ng mersenaryo sa kanyang katawang hayop, babalik siya sa pagiging tao. Gulat na gulat, sinabi ng mersenaryo na alam niya ang tungkol sa kontrata kay Zero. Sinabi ng ika-13 na halata namang ang isang hayop na sumusunod sa utos ng isang mangkukulam ng walang bayad ay maaaring maghangad ng mas malaki sa ibalik. Hawak ang geuma, napansin ng mersenaryo na kung gagamitin niya ito, wala na siyang dahilan para manatili sa tabi ni Zero para protektahan siya. Tinawag ng ika-13 si Zero na isang nakakatakot na mangkukulam at pinayuhan siyang lisanin na ang kastilyo ngayon kung gusto pa niyang makalayo. Siguro nagpadala siya sa kanyang ganda, pero sa huli masasaktan lang siya kung mananatili siyang malapit. Sumagot ang mersenaryo na hindi gusto ni Zero ang kanyang ulo, ngunit iginiit ng ika-13 na nagpatawag siya ng mga demonyong mataas ang antas para sa kanyang mga pamamaraan, natuto mula sa kanila, at gumamit ng mga ulo ng hayop bilang alay, at wala siyang pinagkaiba. Ang tanging dahilan kung bakit pinanatili siya, ay dahil kapaki-pakinabang siya.
Kayang magtanim ng mga salamangkero ng kabutihan sa mga tao, kahit sa isang sundalong hayop na tulad niya. Sabi ng ika-13, nakita niya raw yun sa mga mata niya noong unang pagkikita nila. Nakita niya kung paano nagmadali ang mersenaryo na protektahan siya sa kastilyo ng walang pag-aalinlangan. Balang araw, maaaring maging paglilingkod ang debosyong yun. Dagdag pa niya, halos yumukod daw ang lahat sa kanya sa yungib, at tiyak na napansin yun ng mersenaryo. Gayunpaman, pinasalamatan siya ng ika-13 sa pagdadala kay Zero sa kanya, dahil kasamahan niya ito at ang huling natitira sa kanilang tinubuang bayan. Tinanggap ito ng mersenaryo, at sinabing ginamit niya ang Gayuma. Nang makabalik siya sa bahay, bumalik siya sa kanyang kwarto, naghanda para umalis, tapos binuksan ang pinto at nakita si Zero doon, tinatanong kung aalis siya nang hindi siya kasama. Ipinapaalala niya na araw yun ng pista ng F***. Tahimik muna siya, kaya tinanong niya kung bakit, at itinaas niya ang kanyang sandata sa kanya, inaakusahan siya na nagpapanggap sa buong panahon. Hinala niya na minanipula siya ng ika-13 para ilayo siya sa kanya, at sinabi ng mersenaryo na niloloko siya nito sa matagal na panahon. Tinanong niya kung sinabi ba sa kanya na plano siyang patayin. Ipinapaalala niya ang kanyang panata sa dugo na huwag kitlin ang kanyang buhay. Kung gusto niyang tumakbo, umalis na siya. Hindi niya siya hahabulin. Lumabas siya at nakita ang dalawang gwardya na nag-uusap tungkol sa suporta ng simbahan. Sabi ng isa, hindi tutulong ang mga kabalyero ng simbahan maliban kung patunayan ng kaharian ang pananampalataya nito, habang natatakot naman ang isa na baka hindi kayang protektahan ng mga kabalyero at mersenaryo ng kaharian ang kabisera. Iginigiit ng unang gwardya na naniniwala ang simbahan na ang pagsunog sa mga mangkukulam ay magpapakalma sa mga tao. Habang nag-uusap sila, dumaan ang mersenaryo. Sabi niya, talagang kinamumuhian niya ang mga salamangkero. Sagot nila na nagpapakumbaba ang mga salamangkero sa iba at hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa pagkain, kaya nararapat lamang na sila ay sunugin. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa isang tindero ng inumin at humingi ng isang bote. Sinubukan itong agawin ng isang halimaw, kaya pinatumba siya ng mersenaryo. Nabasag ang bote, at nagbayad ang mersenaryo. Bago siya nagpatuloy, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Nagtatanong kung maaari niya itong tulungan na magbuhat ng isang barrels ng alak papunta sa kanyang taberna kapalit ng isang libreng inumin. Pumayag siya at sumunod sa kanya. Ipinaliwanag niya na abala ang kanyang ama sa paghahanda para sa pista at wala siyang ibang katulong. Tinanong niya kung saan siya naglalagi. Sinabi niyang balak niyang umalis agad, kaya ipinagpalagay niya na hindi siya naroon para manghuli ng mga mangkukulam. Nagbabala siya na kung aalis siya paglubog ng araw, kailangan niyang matulog sa kulungan ng mga hayop, at iminungkahi niyang maghintay siya hanggang matapos kumain ng hapunan ang kanyang ama. Ipinangako niyang siya ang magluluto dahil hindi siya magaling doon, at biniro niya na ito ang dahilan kung bakit walang masyadong customer. Humingi siya ng kaunting gamit sa pagluluto at naghanda ng masarap na pagkain para sa sarili niya. Habang kumakain sila, tinanong niya kung talaga bang isa siyang mersenaryo o isang naglalakbay na kusinero. Sinabi niya na pangarap niyang magbukas ng isang taberna sa isang maliit na nayon, kaya sinabi niya na hindi madali ang pagsisilbi sa mga customer. Sinabi niya na balang araw, magiging tao rin siya ulit at mamumuhay ng tahimik. Hinikayat siya nitong mangarap ng mas malaki, binabanggit ang isang malaking taberna na may mga tauhan, mag-agarang dekorasyon, at pagpapakasal sa isang magandang babae tulad niya. Nagbiro siya na hindi siya marunong magluto. Sinabi niya na sapat na ang makilala bilang ang ganda ng taberna, at gusto lang niyang tapusin ang kanyang pagkain ng payapa. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap sila tungkol sa marupok na kalagayan ng kaharian. Ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang makaraos, ngunit tila walang may kakayahang baguhin ang anuman ng malaki. Nagtaka siya kung bakit hindi na lang siya maging tao ngayon kung kaya naman niya. Maya-maya, nagpahinga sa itaas ang mersenaryo. Pero may isang grupo ng mga halimaw ang pumasok at sinimulang guluhin ang dalaga. Nagreklamo ang isa tungkol sa hindi magandang serbisyo, sabi niya kailangan nilang turuan ito kung paano tratuhin ang mga customer. Dumating ang kanyang ama, dahil sa sama ng loob, pinatuloy niya ang isang halimaw sa itaas. Ipinaliwanag niya na itinaas lang nito ang kanyang kamay laban sa isa pang halimaw na ayaw magbayad. Nagtanong ang ama kung makakatulong ba sa kanila ang mersenaryong ito. Sabi niya, kung palalayasin ng isang halimaw ang ibang mga halimaw,
mapipigilan itong bumalik ang mga customer na iyon. Nahiya siya na kailangan nilang umasa sa isang halimaw para sa proteksyon, pero sinabi niya na wala silang pagpipilian hanggang sa mangkukulam. Natapos ang mga pangangaso, napansin ang natirang pagkain, nagtanong ang ama kung siya ang nagluto. Sinabi niya na ang mersenaryo ang gumawa, at nagtaka siya na pinayagan niya itong gamitin ang kanilang mga gamit sa kusina. Pinaalala niya sa ama kung paano kumilos ang mga hayop kapag gutom, at inalala ang nangyari sa kanyang ina. Tatawagin sana niya ang mersenaryo, ngunit nakita niya itong nakatayo sa likod nila. Nagbayad ito, nagpasalamat sa kanila, at umalis. Sa loob ng kulungan, sinabi ng ika-13 kay Albus na wala nang halaga ang mga salamangkero ni Zero, at kailangang magdesisyon si Albus o harapin ang parusa. Bagaman walang karanasan, may potensyal si Albus, kaya binibigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay. Biglang lumitaw si Zero, at gustong malaman kung paano niya nagawang kunin ang kanyang mersenaryo. Samantala, sinusubukan ng mersenaryo, natutulog sa labas nang maramdaman niyang may paparating. Kalmado niyang sinabi na maaari nila siyang nakawan kung gusto nila, pero wala silang makikitang mahalaga. Isang hayop na parang lobo ang lumitaw, sinasabing naroon siya para patayin siya, nagtatanong kung natatandaan siya ng mersenaryo. Sinabi ng mersenaryo na tila hindi pa natuto ang lobo, at nagmungkahi na maglaban ulit sila. Sinabi ng hayop na hindi siya ang lalaban ngayon, at isang mahiwagang pana ang pamana sa mersenaryo, na lumikha ng malaking pagsabog. Galit na sumigaw ang mersenaryo, inaakusahan ang lobo ng pagtataksil. Sa kastilyo, hinarap ni Zero ang ika-13, itinuturo na umalis ang mersenaryo gaya ng plano. Nang makita niya ito, natakot siya at binunot ang kanyang espada. Sumagot ang ika-13 na hindi niya pinilit ang paralisanin ng mersenaryo. Binigyan lamang niya ito ng payo, at pinili ng mersenaryo na umalis. Sinabi ni Zero na pinakain niya ang mga pag-aalinlangan ng mersenaryo, at iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Sa gubat, iniwasan ng mersenaryo ang sunod-sunod na pana, nagtatago sa mga puno habang tumatama ang mga ito sa paligid niya. Tumawa ang halimaw na lobo, sinasabi sa mga salamangkero na tapusin siya, ngunit bigla, isang palaso ang tumama sa likod ng lobo. Umungal siya sa sakit, sinusumpa ang mga salamangkero dahil sa pagtataksil sa kanya. Noon mismo, huminto ang mersenaryo at hinarang ang isang malaking atake ng mahika gamit ang kanyang espada. Sa ibang lugar, hinarap ni Zero ang ika-13 ng may matindi determinasyon, at sinabi niyang aalis na siya. Sinabi niya na hindi niya siya papayagan. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng kanyang permiso, at nagsimulang gamitin ang kanyang mahika para lumaban. Binabalaan niya siya na umatras, o pipigilan niya siya. Tumanggi siya, sinasabing kahit na siya man ay galing sa kanyang tinubuang bayan o hindi, may kinuha siyang mahalaga sa kanya. Bumalik sa gubat, ang mersenaryo ay sumugod sa isang salamangkero, handang patayin siya. Isang kumikinang na palaso ang biglang bumulusok sa katawan ng mersenaryo, ngunit hindi siya nasugatan o damyugo. Sa halip, si Zero mismo ang nagsimulang damyugo at bumagsak sa harap ng ika-13. Ginamit niya ang kanyang mahika mula sa malayo upang protektahan ang mersenaryo. Nagulat siya na hindi ito nasaktan, nagtataka kung bakit. Lumapit ang ika-13 kay Zero, pinapagalitan ito at sinasabing hindi dapat itong umalis sa yungib. Binuhat niya ito at umalis sa kulungan, selda. Nagtanong si Albus kung ano ang balak niyang gawin dito, ngunit hindi sumagot ang ika-13. Sa ibang lugar, halos sakmali ng mersenaryo ang mangkukulam, nagbabala sa sinumang nangangaso ng halimaw na maghandang mamatay. Pagkatapos, naalala ang sinabi ni Zero na mayroon siyang pusong tao, pinigilan niya ang sarili at hindi pinatay ang mangkukulam, nagbabala na papatayin niya ito kung magkikita pa silang muli. Nilagpasan niya ang lobo na nagmamakaawang iligtas siya, pero sumagot siya na walang halaga sa kanya ang pagkamatay ng lobo. Kumbinsido na dinala ng lobo ang mga mangkukulam doon umaasang mapuputulan siya ng ulo, sumigaw ang lobo na hindi pa siya maaaring mamatay dahil inutusan siya ni Serena na protektahan ang kanyang apo. Sa puntong yun, tumigil ang mersenaryo at nakinig sa sinasabi ng lobo. Samantala, inaalagaan ni ika-13 si Zero, tahimik na bumubulong na hindi niya kailangang makita ang sirang mundong ito. Dinala ng mersenaryo ang lobo para magpagamot, tinatawag itong nakakainis na aso. Sumagot ang lobo na hindi siya aso, isa siyang lobo,
at tinanong kung gusto ng mersenaryo na ipaliwanag niya ang pagkakaiba. Sinabi ng mersenaryo na wala siyang pakialam. Pagkatapos, ibinunyag ng lobo na si Serena siya mismo ang nagpabago sa kanya na maging lobo. Nagtaka, tinanong ng mersenaryo kung naging tao ba siya dati. Kinumpirma niya ito, idinagdag na pinili niyang maging isang hayop. Dati siyang isang marangal na kabalyero na kinikilala ng kaharian, at marahil napansin ng mersenaryo ang kanyang espada ng kabalyero noong una silang nagkita. Ngunit dahil siya ang ikatlong anak ng isang marangal na pamilya, wala siyang karapatang magmana ng anuman at sumali sa militar labag sa kanyang kalooban. Isang araw, habang naglilibang kasama ang ilang babae, isang lalaki ang pumasok na may dalang espada, hinahamon siya sa isang duelo. Tumakas siya sa kagubatan kung saan nakilala niya si Serena, na may dalang sanggol. Habang papalapit siya, pagod na pagod sa lupa, bamulong siya na kung kamatayan. May mukha ng pag-ibig, sana sa kanya yun. Nagpakilala siya bilang Serena, ang mangkukulam ng buwan, na sinasabing nakakatuwa ang kanyang pagbati. Binigyan niya siya ng pagkain, at halos nabuhay siyang muli. Nagtanong siya tungkol sa bata, at sinabi niyang apo niya ito. Namatay na ang mga magulang nito, kaya mag-isa niyang pinalalaki ang bata. Nag-alok siyang manatili at tulungan siya sa anumang bagay, kahit sa pagluluto o pagbabantay sa bata, ngunit tumanggi siya, sinasabing hindi niya kailangan ng isang mahinang aliping tao. Nagpakiusap siyang gawing halimaw, ngunit sinabi niyang lisanin ang gubat at tumigil sa pagsasabi ng kalokohan. Nagpumilit siya, sumusunod at nagmamakaawa. Sa sandaling yun, hinawakan ng sanggol ang kanyang maikling buhok at ang kanyang maliliit na daliri, at si Serena. Napansin niyang tila gusto siya ng bata, kaya gumawa siya ng ritual para gawin itong isang hayop. Nagtanong ang mersenaryo kung natakot ba siyang habulin ng mga mangkukulam para sa kanyang ulo, pero sabi ng lobo payapa pa ang mga bagay noon. Sumang-ayon ang mersenaryo na kamakailan lamang nagrebelde ang mga mangkukulam ng Wenies. Sinabi ng lobo na mahihina naman silang lahat, at wala ni isa sa kanila ang kayang gawing hayop ang mga tao. Tungkol naman sa mga bumibili ng ulo ng hayop, sila ay mga babaeng maharlika at panatiko ng mga ritual ng demonyo. Nang marinig yun, napagtanto ng mersenaryo na walang dahilan si Zero para gustuhin ang kanyang ulo. Halos kasabay nito, hinarap ng ika-13 si Albus, na nagtanong kung ano ang nangyari kay Zero. Hindi siya pinansin ng pan-13 at nagtanong sa huling pagkakataon kung sasama ba siya sa pagpuksa sa mga mangkukulam upang tapusin ang digmaan o sunugin sa istaka. Nagtanong si Albus kung wala bang ibang mga mangkukulam, at sumagot ang pan-13 na alam niya kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Albus. Balik sa lobo at sa mersenaryo, ipinaliwanag ng lobo na namuhay siya ng normal kasama si Serena, binabantayan ang kanyang apo, hanggang isang gabi nang dumating ang mga taga-baryo na may dalang mga sulo. Sinabi niya kay Serena, at sinabi nito na ipinaliwanag niya na ang mga salot ay isa lamang hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi sila kumalma hanggang sa makapatay sila ng isang mangkukulam. Inalok niyang patayin ang mga taga-baryo para protektahan siya, ngunit tumanggi siya, dahil ayaw niyang maging isang masamang mangkukulam. Inutusan niya itong lisanin ng gubat kasama ang kanyang apo. Bagamat nagprotesta ito, ipinagtapat niya na masaya siyang magkaroon nito bilang kanyang lingkod at hiniling na alagaan ang kanyang apo. Sumunod sa kanyang hiling, tumakas ito kasama ang bata habang si Serena ay sinunog sa tulos ng walang dahilan. Mula noon, nanumpa ang kanyang apo na ipaghihiganti siya, tumahak sa sarili niyang landas, at lihim niya itong binantayan. Kalaunan, nalaman niyang sumali ito sa mga mangkukulam ni Zero. Sinabi ng mersenaryo sa lobo na hinahanap niya ang aklat ng mahika ni Zero, at nang makapasok siya sa taguan ng mangkukulam, natuklasan niyang tumakas ang apo ni Serena kasama ang aklat, at may tumawag sa kanya. Ipinaliwanag ng lobo na siya, o ang pinuno, hindi nagpakita ng mukha, kaya marahil ang aklat ay nasa pag-aari ng apo ni Serena. Tinanong niya ang mersenaryo kung bakit niya ito hinahanap, at sumagot ang mersenaryo na gusto niyang ibigay ito sa kanyang amo, kahit wala siyang ideya kung mapapatawad siya nito. Samantala, nagising si Zero sa kama. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero hindi niya nagawa. Hinaranggan ito ng ika-13 ng isang hadlang na mahika, inaasahan na susubukan niyang tumakas. Patuloy na ipinapaliwanag ng lobo sa mersenaryo na iba si Serena sa mga mangkukulam ni Zero. Naniniwala siya sa kadakilaan ng mahika, ngunit sinasabi niya na mali ang pagtuturo nito, kaya siya sinunog sa istaka.
Nagulat, itinuro ng mersenaryo na sinunog siya ng mga taga-baryo dahil sa salot. Nilinaw ng lobo na sadya niyang pinalabo ang isip ng mga taga-baryo at ikinulong siya. At kahit wala siyang patunay, sigurado siya rito. Sa ibang lugar, nagtalo si Albus at ang ika-13 na nagpumilit na lipulin ng lahat ng mangkukulam, kasama na ang mga nagnanais ng kapayapaan, dahil may mga taong ginagamit ang mahika sa masama. Sabi ng ika-13, para sa mga tao, pare-pareho lang ang lahat ng mangkukulam at hindi nila makilala ang mabuti sa masama. Ipinilit ni Albus na dapat lang nilang pigilan ang mga suwail na mangkukulam, tapos ikalat ang mahika sa paraang gusto ni Serena para makapamuhay ng magkasama ang mga mangkukulam at mga tao. Tumindi ang kanilang pagtatalo, at sinabi ni Albus sa ika-13 na huwag na siyang magpapakita pa sa kanya. Sumagot ang ika-13 na iaalay niya ang kanyang buhay sa kanyang misyon hanggang sa huli. Samantala, naglalakad ang mersenaryo at ang lobo nang tanungin ng lobo ang mersenaryo tungkol sa amo nito, sinasabing naamoy niya ang apo ni Serena sa kanya. Kakaiba yon dahil karaniwang amoy damo at insenso ang mga mangkukulam, ngunit may iba siyang naamoy. Noon din, bago pa makasagot ang mersenaryo, napansin nila ang maraming kariton na dumadaan. Biglang tumakbo ang mersenaryo, sinasabing nagbago ang plano at kailangan muna nilang pumunta sa Blasta. Nagtanong ang lobo kung bakit, at sumagot ang mersenaryo na ang mangmang na batang lalaki, na ang tinutukoy ay si Albus, ay sumuwi sa utos ng ika-13 at malapit ng parusahan. Tumakbo siya ng napakabilis, sumisingit sa gitna ng mga tao at umaakyat sa pader ng kastilyo habang iniisip ng lobo kung paano hanapin ang apo ni Serena. Ngunit nang lumitaw si Albus, nakatali sa poste, agad sinabi ng lobo na siya ang apo ni Serena, habang iginiit ng mersenaryo na isa lamang siyang bata. Hindi nagpatinag ang lobo sa kanyang sinasabi. Pagkasindi ng ika-13 sa apoy, sumugod ang lobo papunta kay Albus, sumisiksik sa gitna ng mga tao habang sumusunod ang mersenaryo. Sinabi ng mersenaryo na iligtas si Albus habang siya ay lumilikha ng kaguluhan, nagtapo ng granada para maging magulo ang paligid. Kasabay nito, tumalon ang lobo sa poste, hinablot si Albus, at lumayo. Nang makita ang mersenaryo, iniutos ng ika-13, utos sa kanyang mga tauhan na hulihin siya, ngunit nakatakas ang mersenaryo at naabutan ang lobo. Tumakas sila na may mga sundalo sa kanilang likuran, at nagsimulang itapo ng mersenaryo ang mga bagay mula sa kanilang kariton upang magpaga ng karga at hadlangan ang mga sundalo. Nagpatuloy ang paghabol hanggang sa tumaob ang kariton sa dagat, na pumilit sa mga sundalo na huminto. Ang mersenaryo, lobo, at Albus ay nakarating sa tuyong lupa, at napagtanto na rin ng mersenaryo ang katotohanan. Si Albus ay apo ni Serena. Sa isang kuweba, tinanong ng lobo ang mersenaryo, kung kailan nagsimula ang biglaang pagkahilig na ito sa laman ng tao. Hula niya na nakita siya ng mersenaryo na sinusubukang lamunin ng salamangkero. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa apo ni Serena. Naisip ng mersenaryo kung kailangang magsuot si Albus ng damit ng kabilang kasarian at magpanggap na lalaki. Ipinaliwanag ng lobo na dahil ito sa ika-13. Kung naamoy niya ang dugo ni Serena, mapapahamak si Albus. Dumating si Serena's granddaughter, at tumakbo ang lobo at niyakap siya, pero sinampal siya sa mukha. Nagreklamo siya, at sinabi niyang nagulat siya. May sinabi ang mercenary, sino ang mag-aakalang babae siya? Sumagot siya na pantay na sila dahil nadaya rin siya nito. Pero ang tanging inaalala niya ay ang libro ni Zero. Dahil wala siya nito, may kumuha nito mula sa Lathet hideout. Tinanong ng mercenary kung mas pipiliin niyang masunog kaysa tanggapin ang tulong ng ika-13. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga pamamaraan ay nakakakilabot, at pinatay niya ang mga naglalakbay na mangkukulam at maging ang mga mangkukulam ni Zero. Itinuro ng mersenaryo na may punto ang ika-13, dahil hindi nakikita ng mga tao ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masamang mangkukulam. Ipinahayag ng apo ni Serena na kanyang kukumbinsihin ang mga mangkukulam ni Zero na talunin siya, magnanakaw ng aklat, labanan ang mga rebelding mangkukulam, at wakasan ang digmaan. Hindi sumang-ayon ang lobo, sinasabing imposible ito. Samantala, tinuya ni Zero ang sopang ibinigay sa kanya, nagbibirong kung balak siyang patayin ng ika-13 gamit ang sopas, baka magtagumpay na ito. Sinabi niya na parehong sopas ang inihain sa hari, at wala na siyang masyadong magagawa pa, dagdag pa niya na magiging problema niya ang pagkamatay nito.
Iginigiit niya ang kanyang kalayaan, binabanggit na may kilala siyang mas masarap magluto ng sabaw. Bumalik sa kuweba, sinabi ng lobo na walang makakalaban sa kanya dahil sa kontrata ng dugo. Kahit sino raw sumali sa kanya ay pumirma dito, at sino mang sumuway ay mamamatay. Kinumpirma niya na totoo yun, kahit para sa kanya, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika para gamutin ito. Nag-usap sila tungkol kay Zero at sa kanyang libro, at nagmungkahi ang mersenaryo na alisin na ang mahika, upang mawala na ang mga mangkukulam ni Zero at pati na rin ang mga suwail na mangkukulam. Sa bagay na yun, nagkaroon ng ideya si Albus, naalala niya na kayang paalang bisa ni Zero ang mahika. Inisip niyang gumuhit ng malaking spell circle sa paligid ng Wenius, at pagkatapos ay maaring kanselahin ni Zero ito, na magbubura ng mahika sa buong kaharian. Sinabi ng Wolf na makakatulong yun sa kanila para talunin ang mga suwailing mangkukulam, siya, at ang 13th nang hindi nakakasakit ng sinuman. Pumayag siya, ipinaliwanag na maaari nilang ipakalat muli ang mahika sa tamang paraan, pero kailangan nila si Zero, na no-knockout pagkatapos ng atake ng 13th at dinala sa ibang lugar. Samantala, nagreklamo si Zero sa 13th tungkol sa kung gaano kasarap ang kama. Sinabi niyang sinubukan niyang gawing katulad ng kama sa kuweba, at sumagot siya na kamakailan lang ay nakakita siya ng mas puting, mas malambot, mas malaking kama, na kanyang itinapon na. Tinanong ng mersenaryo si Albus kung alam niya kung nasaan si Zero. Sinabi niyang hindi, pero kailangan nilang hanapin siya agad. Tinanong niya kung mayroon siyang hibla ng buhok ni Zero o kuko para gamitin sa panggayuma, tulad ng ginawa ng matandang babae. Naalala nilang pareho ang kanyang punit-punit na damit sa tindahan ng damit, nagpas siyang kunin ang mga ito para sundan ang kanyang bakas. Saka lamang nila naramdaman ang mga assassin ng ika-13 malapit, lahat ay may kapangyarihang mahika. Naghagis ng pampasabog ang mersenaryo sa harap nila, at tumakbo silang tatlo, habang hinahabol ng mga assassin. Tinamaan ng isang assassin, ang lobo, dahilan para siya'y matisod. Kaya't pinakawalan ni Albus ang isang nagniningning na palaso sa kanila, na nagbigay daan sa lobo para muling tumakbo. Sinabi ng isang assassin sa iba na huwag silang hayaang makatakas, at nagpakawala ng isang mahikal na pag-atake na nagpaulan ng mga pagsabog sa kanilang daraanan. Patuloy silang tumakbo hanggang sa humarap sila sa isang gumuhong pader ng bato. Sinabi ng mersenaryo sa lobo na magmadali at tumalon bago ito tuluyang bumagsak. Itinapon ni Albus ang kanyang sarili patungo sa kanya, at siya'y nasalo niya, sumunod kaagad sa likod. Pinagalitan ng lobo ang mersenaryo sa kanyang padalos-dalos na kilos. Sa sandaling yun, inatake ng isang assassin mula sa likuran, ngunit ibinato ng lobo ang isang armas sa kanya, at siya'y napatumba. Nang marating ng mersenaryo ang tarangkahan ng Form Icam, pinigil siya ng dalawang parehong gwardya. Nagtanong tungkol sa kanyang dalawang alilang babae. Nagbiro siya na masarap ang mga ito, at kailangan niyang pumasok, tingnan ang may-ari ng bahay tuluyan, at kumain, dahil hindi siya makapaghintay hanggang umaga. Naghinala ang mga gwardya, iniisip na nabiktima siya ng biglaang paghahangad sa laman ng tao, ngunit hindi nila siya napigilan. Diretso silang tatlo sa tindahan ng damit, kung saan nakita nila ang may-ari na umiinom ng alak sa harap ng mga damit ni Zero, na isinabat niya sa dingding, at tuwang-tuwa na pinagmamasdan ang mga ito. Sumugod ang mersenaryo, binato siya ng isang supot ng pera, at hinablat ang mga damit ni Zero, sinasabing kukunin niya ang mga ito. Sinubukan ng nagtitinda na pumalag, iginigiit na hindi siya mabubuhay kung wala ang mga damit na yon. Iginapos siya ng lobo sa lupa, gumuhit ng isang magic circle na natutunan niya kay Serena, at inilagay ang mga damit ni Zero sa gitna. Sumigaw ang nagbebenta na kung susunugin nila ang mga damit, dapat ay sunugin na rin siya. Tinakpan ng mersenaryo ang bibig niya, at saka sinimulan ni Albus ang kanyang mga ritual, na pagtanto na si Zero ay nasa maharlikang kastilyo sa Plasta, sa pinakamataas na tore doon. Nagpasya ang mersenaryo na iligtas siya, habang ang lobo at si Albus ay nagsimulang gumuhit ng mga magic circle. Pagkatapos, nagtipon sila upang tukuyin ang lokasyon ni Zero, batay sa narinig na huni ng mga ibon malapit sa kanya ni Albus. Kinumpirma ng lobo na siya ay nasa tore ng Don, kung saan nagpupugad ang mga layang-layang tuwing taon sa mga panahong yon. Ayon sa kanyang karanasan bilang dating trabahador sa palasyo, napansin ng mersenaryo na humihigpit ang depensa ng kastilyo sa umaga, na maglalagay sa kanila sa alanganin,
kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi akyatin ang tore gamit ang kanyang mga punyal, dahil wala nang ibang daan. Habang umaakyat, isinumpa niya ang lobo, na hindi raw madali para sa isang tulad niya. Muntik na siyang mahulog, pero kumapit siya sa huling segundo. Samantala, tapos na si Albus sa pagguhit ng mga magic circle sa mga puno, pero bigla niyang narinig ang mga yapak ng mga mangkukulam ni Zero, at hinimok siya ng lobo na tumakbo. Patuloy na umakyat ang mersenaryo hanggang sa marating niya ang mga bintana, ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog. Sa sandaling yun, napagtanto ni Albus na ang mga lumalapit ay mga mangkukulam ni Zero. Sinabi nila sa kanya na ginabayan sila nito sa kanyang kinaroroonan, matapos malaman na tumakas siya sa pagbitay, at ipinahayag na susuportahan nila siya upang labanan ang huling labanan at pabagsakin ang kaharian ng Plastes sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na gusto niyang isara ang mahika na sumusunog sa kaharian, kaya binalingan nila siya, iginiit na hinulaan na nito yun, at idineklara siyang isang taksil mula noon. Sinubukan niyang pakalmeyan sila, ngunit sinabi nila na ang kanyang kapalaran ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng isang makatarungang paglilitis sa harap ng mga mangkukulam ni Zero, kung saan maipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Kinumbinsi siya ng lobo na sumuko, sinasabing kaya nilang baguhin ang mga bilog, pero hindi siya basta-basta mamamatay na lang. Binura ng mga mangkukulam ni Zero ang mga bilog na iginuhit niya, at inilayo siya at ang lobo, habang nagpatuloy sa pag-akyat sa tore ang mersenaryo. Hinarap ng mersenaryo si Zero, pero agad niya itong inutusan na umurong. Nang sabihin nitong pumunta siya para iligtas siya, sumagot ito na hindi niya kailangan ng iligtas. Ipinaliwanag niyang matagal siyang umakyat sa bangin na yun para marating siya, kaya hindi siya basta-basta babalik, pero iginiit nito na kung nagawa niyang pumunta, magagawa rin niyang umalis. Lumapit ito at kinurot ang tainga niya, tinatanong kung bakit hindi niya maintindihan na nahulog siya sa bitag ni 13th. Hiniling niya na linawin ito, pero sinabi niya na tapos na ang kanilang kasunduan, kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag sa kanya bilang kanyang mersenaryo. Tumutol siya na hindi niya pwedeng wakasan ang kontrata ng biglaan, pero sinagot niya na siya ang tumakas. Ipinaliwanag niya na nilinlang siya ni 13th, at sumagot siya na natatakot siya sa kanya. Inamin niya na imposible para sa isang mersenaryo na hindi matakot sa isang mangkukulam. Dagdag pa niya na lagi siyang naghihinala sa iba, pero bumalik siya para ayusin ang mga bagay. Bigla, tumulo ang luha ni Zero sa kanyang mga kamay. Ipinagtapat niya na pinayagan niya itong umalis dahil nakita niya kung gaano ito kitakat sa kanya, at nababagabag siya dito. Madali lang sana siyang pigilan magpakailanman, pero alam niyang galit siya sa mga mangkukulam. Sinubukan niya itong aliwin, at nang magsisimula na siyang magsalita tungkol sa plano ni Albus, may bigla ang pagtawag na naganap. Sumigaw siya na ito ay isang patibong, at pareho silang nahulog sa kailaliman. Sa ibang lugar, sinubukan ni Albus na kumbinsihin ang mga mangkukulam ni Zero na isara ang mahika, sinasabi na kayang wakasan nito ni Zero nang walang sinasaktan. Tumanggi sila, sinasabi na hindi nila maisasara ang kanilang kapangyarihan bago ang labanan. Samantala, nakarating sa pangkat ni Zero ang mensahe na sa pagbubukang liwayway pagkalipas ng 2 araw, lahat ng mga mangkukulam ay aatake sa salamangkero ng estado. Sa kabilang banda, nagpakita si ika-13 sa harap ng mersenaryo at si Zero ay nakakulong sa isang holang bakal. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at tenga hanggang matapos niya ang mersenaryo, ngunit sinigawan niya siya na ibigay sa kanya. Naglingkod na sundalo at sinubukang gamitin ang kanyang mahika. Sinabi niya sa kanya na hindi siya makakatakas sa mahikal na harang na humahawak sa kanya at inutusan siyang manahimik hanggang sa mapatay niya ang naglingkod na sundalo. Nagtalo ang naglingkod na sundalo na kung kakanselahin ni Zero ang mahika, matatapos ang digmaan ng mga mangkukulam, at pagkatapos noon, kukunin niya ang libro at siya, kaya dapat silang hayaan na lang ni 13. Sumagot si 13 na hindi kailangang umalis o kanselahin ni Zero ang mahika. Sinabi ni Zero na hindi naman talaga gusto ni 13 ang aklat ng mahika o tapusin ang kaguluhan sa Wenies. Tinanong ng naglingkod na sundalo kung hindi umalis si 13 para kunin ang libro, para lang matuklasang nasa kanya na pala ito. Ipinaliwanag ni Zero na para mawala ang takot ng mga tao sa mga mangkukulam, masasamang mangkukulam. Likhain at pagkatapos ay mawala, at na si ika-13 mismo ay siya rin. Ang tagong pinuno, ang magnanakaw ng libro, ang nagpakalat ng mahika sa Wenies,
at ang lumikha ng mga ligaw na mangkukulam. Sumali siya sa kaharian upang kalabanin ang mga mangkukulam, habang palihim din silang pinamumunuan. Sa ibang lugar, ipinag-utos ng mga mangkukulam ni Zero na ialay ang lobo sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo at mga braso para sa kanilang laban. Sinubukan ng mersenaryo na atakihin si ika-13, ngunit itinutok ng huli ang kanyang tungkod sa kanya at pinilit siyang lumuhad. Nagtanong ang mersenaryo kung bakit, at ipinaalala sa kanya ni ika-13 na binalaan niya siya na kaya niyang kontrolin ang kakayahan ng kahit sinong nilalang. Nagalit ang mersenaryo, pero iginiit ni ika-13 na walang mababago ang galit. Naghanda lamang siya para sa labanang ito. Ang mga mangkukulam ng lupaing ito ang nagpasya para sa kanilang sarili. Mayroon ng lumalaking pagtutol ng palihim, at tiyak na mangyayari ang paghihimagsik balang araw. Binilisan lamang niya ito. Hindi niya kailangang direktang galitin ang mga mangkukulam ni Zero, basta't ipalaganap ang mahika sa Wenies. Sa totoo lang, may mga dahilan na sila para maghayganti sa sangkatauhan sa ngalan ni Serena. Kaya naman, kinailangan niyang umakto bilang salamangkero ng estado, dahil pangit ang lumikha ng bagong kaharian mula sa digmaan. Ayaw niyang malaman ni Zero. Dapat siyang manatili sa yungib hanggang sa matapos siya. Pagkatapos, sa kanya pa rin ang huling pasya. Gusto niyang mabuhay ang lahat. Comfortable dahil sa kanyang libro, ngunit binalaan niya siya na sisirain nito ang mundo. Gayunpaman, patuloy niyang hinabol ang pangarap na yun. Ngayon, gusto niyang tuparin ang pangarap na yun sa sarili niyang paraan. Dumating na ang panahon para bumuo ng bagong bansa, at aatakihin siya ng mga mangkukulam sa utos ng inapo ni Serena, ngunit sila ay mawawasak dahil sa kontrata ng dugo, dahil siya rin mismo yun. Gulat si Zero sa kanyang planong patayin ang mga mangkukulam sa kanyang ngalan. Samantala, sa kinaroroonan ng lobo, pinalaya siya ng isa sa mga mangkukulam ni Zero, sinasabing ipapahayag pa rin nila siyang patay sa iba. Inamin niya na hindi siya nag-akalang gag-ana ang pagpapawalang bisa ng mahika, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang pagtatangka, habang siya at ang iba pa ay haharapin si 13th tulad ng kanyang direkta. Kahit iba ang kanilang mga paraan, pareho ang kanilang layunin. Sa panig naman ni 13th, ipinagtapat niya sa mersenaryo na minsan ay ginamitan siya ni Zero ng isang sumpa, kaya anumang sugat na kanyang natamo ay maililipat sa kanya. Naalala ng mersenaryo nang gamutin siya ni Zero habang siya'y naliligo at napagtanto, dahil sa paliwanag ni 13th, kung bakit ang kanyang mga sugat ay palaging gumagaling nang walang gamutan sa mga labanan. Naalala naman ni 13th ang unang pagkikita nila ni Zero, noong nagtanong siya ng maraming bagay tungkol sa labas ng mundo, kung bakit nagtatago ang mga mangkukulam sa mga tao, at kung paano siya interesado sa kanyang librong isinulat ng pabaya. Nang arap siyang sumulat ng kanyang sariling libro para baguhin ang mundo, at habang nagsisimula siyang magsulat, nanatili siya sa tabi niya, sinusuportahan siya. Biglang natauhan si Zero, at tinanong ang dalawang lalaki kung bakit nakatingin sila sa kanya ng may awa. Pinakalma siya ng mersenaryo, at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niyang bahagya lang siyang nasugatan, pero natuto siya ng aral sa pagpapakumbaba. Muntik na niyang mapatay si 13th dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, at kung hindi nakialam ang mersenaryo, sana ay naging mamamatay tao siya. Nang tanungin ni 13th tungkol sa kanyang kapangyarihan, ipinaliwanag niya na nagpasok siya ng sinadyang mga mali sa mga spell sa libro ni Zero, kaya hindi siya kayang talunin sa mahika, binibigyang diin na isa siyang pambihirang mangkukulam. Ngayong na, ibinunyag ang kanyang mga plano, balak niyang pigilan ang mahika ni Wenies at wakasan ang libro. Sinabi ni 13 sa kanya na plano niyang sakupin ang kaharian at ibigay sa kanya, sa pag-aakalang iyon ang gusto niya, ngunit napagtanto niyang hindi ito makakatulong sa bansa. Handa na siyang gawin ang anumang naisin niya. Samantala, inilunsad ng mga kawal ng kaharian ang isang pag-atake sa kampo ng bruha ni Zero, at inutusan sila ng kanilang pinuno na humanda sa laban. Pinalaya ng lobo si Albus at tinulungan siyang tumakas, ngunit naabutan siya ng isa sa mga bruha. Nagbato ng mahika si Albus, na nagbigay daan sa lobo na pigilan ang bruhang iyon sa isang puno. Pagkatapos ay kinuha ni Albus ang plano para sa mga bilog, sinasabing 4 na lamang ang natitira para makumpleto. Nagtanong ang bruhang nakatali sa puno kung bakit, ipinagkanulo niya sila, at iginiit niyang hindi niya ginawa yun ngunit gusto nang tapusin ito. Bigla, isang sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa kanya, idinikit ang diagram sa puno.
Dinala siya palayo ng lobo, tumatakas sa pag-atake. Sa kastilyo, ginamit ni 13th ang kanyang tungkod upang panuorin ang nangyayari at nalaman ang kinaroroonan ng bruha. Sinabi niya kay Zero at sa mersenaryo na malapit nang mamatay si Albus, kaya umalis si Zero upang iligtas siya, at binuhat siya ng mersenaryo upang makasabay. Kasabay nito, pinag-usapan ng mga bruha kung paano pipigilan si Albus at ang kanyang kasama, at nagkasundong magpadala ng mga asasin para sa kanila. Biglang napaligiran sina Albus at ang lobo, habang itinututok ng mga bruha ang kanilang mga nagniningning na palaso, ngunit sumaklolo si Zero sa tamang oras. Pagpapawalang bisa sa mahika at pagliligtas sa kanila. Labis na nagulat si Albus na makita si 13th doon sa tabi ni Zero at ng mersenaryo.